Lord, we thank you that your strength is made perfect in our weakness. When we are weak, you are strong. And you are able to do exceeding abundantly above all that we can ever ask or think. You are El Shaddai, our fully dependable provider, so great and so faithful. January 13, 2025. How are you? God bless you. Yeah. Let us be grateful to God, and to God be the glory. We are alive. See, we can still do our job or something. Me, right now, apostolic job. Apo, grand children. Take care of the grandchildren. Isn't it nice to have reproduced your genes? Yeah? Follow Papa Bot. Papa Bot is nobody. Papa Bot is a liar. He's not telling the truth. Tagalog. Papa Bot, napakawalang kwentang tao, sinungaling. But let us be serious. Okay? Masalimot ang nangyayari sa nakalipas na isang linggo. I think ang last natin na vlog is Thursday. That was 9. Kasi 10 yata ang Fiesta ng Marbel, Hinugyaw. On Friday walang pasok. So pag walang pasok, wala tayong vlog. Or sometimes kahit wala yung aking apo, nag-vlog ako, to make sure na updated tayo sa issue. Ito issue natin, righteousness. Ganun lang palagi, hindi anti-Muslim to. Anti mga ungodly. Yung naniniwala sa sanctification ng killing, ayaw ko niyan. Yan ang sinasabi ko, hugot ni Papa Bot. Ayaw ko yan. Tapos ng Biblia, makinig na lang kayo sa music muna. Mag-reflect din kayo kung anong mga wordings ng music ng gospel song ni Jesus Christ, okay?
naman. Great is thy faithfulness. Ayan. Faithful lang sa God, wag na magsyadong hugot. Oh, bakit ako nandito? Wala akong business dito I don't earn money and planning to earn money sa mga vlog at saka mga reels. No. Hayaan mo ng Panginoon magbigay ng biyaya. In fact, ang buhay natin ngayon puno ng biyaya kahit na matanda na. Number 1, normal. Nagagamit mo pa yung mata mo. Nakakarinig ka. Nakapagmaniho ka ng sasakyan. Ano pang hahanapin mo? Buhay. May bahay ka. Sa iba dyan may mauutangan. Di ba? May mauutangan kayo. Love your neighbors. Sinabi ko kanina, mas salimuot ang nangyayari sa mundo. Nag-aagawan na kung sino ang naman, kung sinong tunay na Diyos. Talaga. Number 1 sabi ko kanina. Nandiyan na yung Holy Bible. Tapos na Tapos na ang Holy Bible. All we have to do is just follow. Huwag nyong ipairal yung paniwala nyo na sinabihan kayo na somebody saw the angel. Ano ba yung angel na yun? Holy Spirit? Baka demonyo. Nakita mo? At mag-declare siya na ito ang tunay dahil may last and final prophet kami. Hindi naman ito paninira. Huwag ka maniwala dyan. Pwede maging self-claim yan na unattended, uncorrected for 1,000 years. Siguro mga 1,500 years uncorrected. Kaya dumami ang mga tinatawag na terorista. Terorista na naniniwala sa jihad, naniniwala sa sabi ng kanilang propeta na patayin talaga ang mga Diyos, at kung makapatay ka, langit ka na. Di mali, wala. Na-scam kayo, na-scam. Nandito lang ako para i-correct Okay. Prangka to. Let's change the course of history. At saka kaawaan tayo na maraming maniwala sa atin. So I pray that this day we can offer you another good insight, no? And God bless our words today. God bless our topic. Serious na topic to, hindi biro. Maya i-take up natin yung health, peace, ganyan. Araw-araw yan, i-entertain ko kayo. Lahat ng issue sa gobyerno, langit at lupa, kaya ni Papa Bot yan. Tapos na Holy Bible, di ba? Ngayon, pina-plagiarize yan. Plagiarism yung sinusunod, ginagaya. Kuha ka ng idea doon. Ang idea na yan, finally, nabuo na 1860. German. Hindi taga-Arabia. Pinagtagpi niya yung nalalaman niya. Tapos na-publish niya, 1860. Ilang taon pa lang yun. Almost 100 lang ang final na sinusunod ng mga Muslim. Di ba? Walang problema, Christian, Muslim, walang problema. Isa lang God natin. Basta yung God na hindi marahas. Hindi marahas na God. Panginoon na walang karahasan. Maniwala kayo. Walang karahasan. Mabuti pa yung Hindu. Parang social life, may God din sila. Never they talk about killing and sanctifying the killing. Wala. Mabuti pa yung Buddha. Dasal,
good luck. Kayo, may Diyos kayo. Apo pa naman kayo mga Muslim ha, yung Islam, yung mga radikal. Hindi ko kalaban yung mabait, my goodness. I love you. 99% of you people na mga brother, sister, Muslim, I love you. Papabot ito. Ayan. Tama naman. Wala tayong kalaban dito. Ha? Wala tayong kalaban dito, sir. Ma'am. Amo. Boss. Ustad. Father. Ha? Yung Buddha, Hindu. Good luck. Respect. Parang social din, no? Maganda, eh. Parang democracy. Oh, i-compare natin, ha? Sa lahat na naniwala sa radicalism, fundamentalism, alam mo nangyayari? Sa lugar na yan, grabe ang opresyon dyan. Subjugation, yung parang inaapi yung mga babae na parang walang kwenta. Pinaglaruan lang, lalaki lang ang may role. May repression, marahas. Sharia court. Para kayong mga balaod na yung mga ano yan, batas ng kangaroo. Huwag na yan, huwag yan. Balik tayo sa Holy Bible. Yan ang pinakamatama na aklat. Naniwala ako diyan dahil nakita ko ang malinis na akala niya sibuyas. Sabi niya, hey. Hindi ko naputulin to kasi mag end times na. January 13, 2025. My goodness, nag-overheat yung ating cellphone kaya pinalakasan ko yung aircon. Naka-aircon na. Diyan lang yan sa holder ng cellphone. Patuloy ang ating topic. Patuloy ang ating pagmumura. Be good to animals. Naku, sabi ko sa inyo eh. Huwag yung Muslim na masama. Alam mo yung masama, yung pumapatay eh. Yung naniwala talaga sa sinabi daw, ha? Aywan ko kung sinabi ni Prophet Muhammad, yun kawawa naman yung lolo natin. Kawawa yung lolo natin na propeta. Kung naka-receive siya ng theophany, yung actual presence of God experience, so parang nakikita mo, extraordinary. Parang supernatural. Yun ang theophany. Gaya yung burning bush, gaya yung mga kwento sa Holy Bible na nagpapakita yung God. So kawawa siya dahil hinaluan nyo ng terrorism na patayin ang Diyos. Anong karapatan yung patayin ng Diyos? My goodness, sabihin nyo na ang Israel ay occupier. Nasa Holy Bible pinalitan nyo kasi bakit siya nag-occupy? Parang mga Pilipino yan, yung mga Israelites. Inaapi, ilang beses na subjugate, ilang beses na take over. Ang Israelites 400 years slavery, pero yung mga iba na iwan doon, na-claim talaga nila kayo sa manuscript na discover. Naniwala naman ako dahil if that's a story is parang may quote unquote kasinungalingan, hindi ako maniwala. Let be like that, so be it. Binalik sila, yung may story na binalik talaga sila sa promised land nila. Hanggang ngayon may mga ibang mukha, ibang salita eh. Kaya tayo, iba-iba ang mukha natin. Ang Israelites iba din eh. Yung mga Arab na yun ang Arab ang occupier. Oo. Indigenous yung Israel mga Jewish people. Nasa aklat kasi ng Holy Bible, wag na natin palitan. Magulo kasi kapag pinalitan mo yan, maniwala ka sa walang disipulo na propeta. Palagay natin si Jesucristo, propeta.
messenger, hindi God. Pero may disipulo siya. Within 40 or 40 years, ganyan, mayroon na silang account. They wrote it. Sinulat nila ang buhay ni Hesukristo. Kay Prophet Muhammad, barely 300 years after, 100 years after, yung mga tagpi-tagpi lang na kunti ang nalalaman. Kaya wag na tayong magawa ng Holy Bible na nag-promote ng karahasan. Okay? Maniwala kayo. Oo. Dito tayo nagta-travel, oh. Nagta-travel tayo dito eh. Yan, pasundot-sundot lang ng apo. Oh, maniwala kayo para mamala ng gulo. Oo, sabihin nyo sa akin, bitter. Sir, madam, si Papa Bot hindi sinasabing walang kasalanan. Siguro may nakikita kayo na may kabulastugan na ginagawa. Pero patawad. Tao lang tayo. Maybe may reason yan bakit. Kasi minsan boring ang buhay. Boring, gusto din natin na medyo, kung sa pagkain ayaw mo ng walang lasa, lagyan mo ng lasa buhay mo. Huwag niyo naman ako i-condemn. Para ito sa pangkalahatang ng humanity. Balik tayo science. Balik tayo science. Ngayong araw, this January 13, first dose ng 1922, January 13, 1922, first dose ng insulin. Kayong mga radical Muslim, Islam. Ang mga radical yata ang naniniwala sa jihad. Mga illiterate. Mga illiterate, no? Mga low intelligence. Mga moron. Na-discover ang insulin. Kasi doon, pag may diabetes ka, hindi ko alam kung paano nila na-test bakit may diabetes yung tao. Malala ang nangyayari sa kanila. Malala sa complication ng diabetes. Ngayon, ano lang, avoid too much, siguro pagkain o tawag yan, yung low carbs, bababa lang yung kanin or something. Kaya lang nabubuhay sila ng 1 or 2 years lang o shorter than that. Na-discover yung insulin from yung baka, cow, yung another beef, yung pancreas ng baka. Yung cow, parang ikaw. Na-discover nila, na-inject doon sa bata, kay Johnson, yung pasyente. Tingnan mo lang yung wall ko. Nagka-allergy, kaya lang medyo gumaling. Kaya within few days, pinalitan nila, inalis yung ibang impurities. Grabe ang scientist, no? Matalino. Hanggang ngayon, 1922, ilang taon na yan, 22, mga almost 97 years may insulin tayo. Di ba? At nakakatulong, so pag maganda na yung sugar level natin, sigurado na hindi tayo aabutan ng mga, hindi tayo nabubulag, hindi nasisira yung kidneys. Kasi pag masama yung kidneys mo, wala kang ihi. So mamamatay ka, mabubulag ka. So salamat sa insulin. Yung asawa ko ngayon, si Mrs., nag-i-inject yan ng insulin. Hindi mo naman na maramdaman parang ganun lang. So nakakatulong kasi kung mag-inom ka ng gamot, yung mga para sa diabetes, dadaan pa kasi yan sa tiyan, absorb ng mga blood vessels papunta ng intestine. Lahat ng mga blood vessels naka-absorb pupunta ng liver, i-manufacture yung anti-diabetes na yun. Bali ibababa yung sugar or mag-function yung amylase, parang ganun. Ano yun, yung enzymes para bumaba yung sugar, glucose. Yun, so nakakabuti. Matalino ang scientist. Kayo sir, kayo nandiyan sa dungeon, sa kuweba, diyan sa tunnel. Yung naggagawa ng mga bomba at saka mga missiles.
para patayin ang hindi Muslim. Oh, kayo, ano ang na-discover nyo para sa science? Sa good ng humanity. Kayo kasi, sinusurkat nyo dahil sa propita nyo nagsasabi, propitang piki, nagsasabi na siya na ang pinakalas, siya ang pinakatotoo, na may connection siya sa gumawa sa atin sa Allah. Patayin nyo talaga lahat ng hindi magmumuslim. Anong contribution? Yun lang ba? Karahasan ng contribution nyo? Aga-aga natin. Tirik pa naman ng araw. Wala kayong contribution na nakikita. Wala kayong bakuna. Sa Israel, maraming bakuna. Noong nagka-COVID, lahat ng discovery, pati Chinese, pinapasok doon. Amerika, lahat ng anti-COVID, yung bakuna. Nagpa-inject ang mga Jewish people doon. Kayo, mabuti na buhay kayo sa COVID. Yabang-yabang nyo. Kaya huwag nyo akong takutin. You're not the owner of my life, and you are not the owner of the universe. Andiyan. Ay, ang aga-aga. Kadita. Andiyan na pala eh. Oh, Shell. Oh, man. Sige, matuyok. Naana ko diri sa jail banda. Sige, kadit lang ha. Okay. Yung aking yaya, nagmamadali. Yun lang, huwag natin guluhin ang mundo. Sa akin, ang buhay ko para sa humanity. Hindi ako payaman ito, mahiya tayo. Kung si Prophet Muhammad, 8 years, pamilya niya pa lang yung naniwala sa kanya. Sa akin, walang may naniwala. 60 years. Nahiya kasi ako magsabi na may theophany ako, para kang siraulo. Sino ba maniwala sa akin, bata? Nakakita ako ng image, nakita ko si Jesucristo, nakita kong God. Baka sabihin naman demonyo yun. Nakita ko talaga. Malit pa ako, 6 or 8 years old. Basta may ano na ako. Nakita ko ganyan, nakatayo. Early morning. Siguro mataas ng araw, walang pasok noon, mga Saturday siguro yun, or Sunday. I don't think it's Sunday. It's not Sunday kasi maaga pa kami nagigising eh. Nagpunta kami ng church. So baka Saturday. Yung nangyari, nakita ako, pinabayaan. Ginanon ko lang. Wala, hindi ko na. Ngayon, siguro sa 1966 yun, until 1975, mga almost 10 years, siguro mga 2 or 3 times ko lang naalaala yung image na yun. Hindi ko naman pinansin eh. Bumalik! Nagpakita uli, parang ibon. Nakita ko ibon eh, nag-reflect ako ng isang araw eh. Hindi ko naman sinasadya yun. I do not challenge God o His trueness, truthfulness ng God, hindi ko sina-challenge. Bigla lang. So ang theophany ko, dalawa. Nakita kong ibon, bumaba, galing parang sa kalawakan, pumunta sa akin, sumabog, napatayo nga ako eh, napatalon ako eh. Sabi ko, ano yun? Wow, sabi ko. At mula nung 1975 hanggang ngayon, 50 years na, 2025, hindi ko man yun hinahalungkat. I never do that. I live normally, I studied well for my future. Ngayon lang, kasi wala akong ginagawa. Ang ginagawa ko ngayon, nagba-vlog at sina-challenge ko ang katotohanan ng religion nyo. Ganon. Natawa kasi ako eh. Ang ginagawa ko ngayon, pagdaog-daog ninyo. Joke lang. Ito na yung mga kapitbahay. Agilang. Dito lang kasi nakalagay yung cellphone kasi parang mainit. Ay nako, ilagay na natin sa ito. Dito siya nakalagay eh. Apurado yung apo ko ah. Di ba? Apurado ah. Ang aga ng labasan nila.
cute may apo, no, di ba? Kayo, hindi ba kayo natutuwa na may family kayo? Huwag na kayo maniwala sa piking propita. Huwag na! Huwag mong gawin yan, masisira ang buhay nyo. Parang si Digong. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Ganun lang yun. Yeah. Doon man siya nag-park. Dito muna tayo sa tabi. Sa ilalim ng kahoy. Ayan, di ba? Hirap eh. Mag-sounds muna kayo. Okay. Kasi kasuhin natin yung upuan. Sandali. So let's rest in His promise and worship Him in spirit and truth, offering Him sincere praise as we bless His holy name. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name. Blessed be the name. Tama naman. Grabe talaga ang reflection ko pag Bible ang pag-usapan. Talaga. Diyan ako naging tao, hindi ako naging animal diyan. Kayo, may hulibok kayo. Pag nakita ko kayo, wild na wild kayo, para kayong animal eh. I don't see any humanity in you. I don't feel that you are human. Pag kayo ang bumirada, para kayong mamamatay tao, patayin nyo lahat na ayaw mag-Muslim. Grabe kayo, sir. Yeah. Grabe kayo, sir. Yan ang mahirap pag naka-room parking ka eh. Mahirapan tayong gumawa ng strategy pag mayroong parking eh. Ayan. Respect all people around you. Oh. Hindi lang kayo ang nabubuhay sa mundo. Yeah. So ganun. Hindi tayo naghuhugot para sa sarili. Para to sa atin lahat. Wala na akong gagawin eh. Reflection. Share ko sa inyo. Ang reflection is about you. About what you learn from your being human. You learn in life, ha? Kasi pag walang reflection, ang buhay mo parang empty. Yan yan talagang may reflection eh. Ha? Makikilala mong sarili mo, mag-share ka ng yan din naman, oh, may nakatambay naman. Pag walang driver yan, hindi maganda eh. Oh. Pick up point yan eh. Huwag sana pabayaan dahil pick up. Nagadali gina siya nga ing bitaw nga naanak ko. Yeah. Kasi Maghulat lang mo kay naa naman ko. oo. Ayaw sige dali. Odo. Oh, may I see your star. Oh, very good. Si Papa Bo. And then bless. Bless. Oh, bless. Bless Papa Bo. I got Hello Kitty. Hello Kitty. Oh, bless. And this one is Small Hello Kitty.
Small Hello Kitty. Small and big? Big and small. Big and small? Hello Kitty? This one is the size. Hindi. What? This one is medium. Medium? Medium size, medium. Hangyo po gana po yung medium ha. Nice, small, big, tapos medium. Medium. Size, small and big and medium. Ito small to. Small. Parod guys sa Hello Kitty niya. Small Hello Kitty. Yan isa medium. Climb yan kung nagdikit. Isas na. Nagdikit. Dito na lang tayo. Wala siguro baha siguro. Hay! O sige, mo agita dito. Wala baha daw kayo. Salamat naman sa mga tinamaan dyan. Wala baha. Peace. Ay, may ano ko kay ano to sa ano. Asa ta paingon ron? Wala no? Pwede mag-agi sa ano dok sa Asa? sa 7-Eleven pwede man makaano dito. Pwede na. Okay, sige. Dili lang taluyo gihapon kay. Oo. Abot makaagi na diha. Asa dok? Limpyo na diha sa Ay, may gakustak sa Ah. gilid sa kanal. Ayo. Sa kanal nagakustak. Okay, kayo. sige. Iyo. Dili lang taagi. Bye-bye na. God bless you. Aga galit ka. Sabi kayo. God bless you and keep you. In Jesus name, amen. Ay, sabi. Tapos na ang vlog natin. Salamat sa panonood, ha? Sana marami kayo nakuha ang aral, ha? Kung sa tingin nyo na kinakastigo ko kayo, ulitin ko ha. Kung sa tingin nyo na kinakastigo ko kayo o nalamangan kayo, huminahon kayo. Oo. Ang sarap-sarap na ang sarap-sarap mag-reflect mag-reflect ng Holy Bible. Oo. Kasi may pagka-radical lang ako eh. Pero hindi. This is good for all of us. Ang mga ginagawa ko hindi para sa akin. So sinasabi ko I don't monetize kasi most of the time I'm talking about God. Huwag naman natin gamitin hanap buhay or magkapera, ipagyayabang ang sarili na mayroon tayong nalalaman. Wag. Kaya sa mentality ng mga naka-receive ng ganyan, mga supernatural, iniisip nila na sila na, that's their time to shine. Gagawa din sila ng kanilang Holy Scripture gaya ng mga recipient ng Tiffany's, sila Joseph Smith, may Agila doon sa Butuan. May Kibuloy sa Davao. May Jim Jones sa Guyana, yung Guyana Massacre. Yung nag-pretend. Meron pa sa Saudi Arabia yung naka-receive din ng ng anghel. Oo, may message daw yung anghel na may sungay. Pero hindi, sa tingin ko tama yung na-receive ng ating lolo. Hindi lang pinapalitan lang, binuluktot ng mga scholars. Dahil lahat tayo may tendency na parang greed. Yung dahilan ng first fall of man, greed. Gusto natin sumikat, to become somebody. Gagawa tayo ng ganito para maraming maniwala sa atin at inegosyo natin. Yan, ganun. Invite tayo ng mga millions of people around the world at magpaikot-ikot doon sa bato at maghalik-halik sa bato doon sa Kaaba, sa Mecca. Sabi nyo sa akin, akong pagan. I'm mega, not pagan. Pagano daw ako, pagano. Kayo ang pagano. Para kayong naghalik sa rebolto, sa kamay ng rebolto, para kayong Katoliko. Sorry Father. Sorry Father. Konektado ka raw sa Panginoon. Parang ganun. Yung taong nagyayabang, konektado na sa pinaka Superman.
konektado sa doon sa taas, sa God. Huwag ganyan. Ang tawag niyan hipokrito eh. Oh. Ang tawag niyan hipokrito. Nagmamalabis. Excessive showmanship. Worldly. Di ba? Ano magandang adjective diyan? Too much stupidity. Totoo naman. Maniwala kayo sa akin. Oh. And do not curse me. I am a child of God. I claim that in Jesus' name. Amen. Diba? Wala makasira sa buhay natin. Kahit matanda na ako. Oh. At salamat pala sa nag-invento ng blade. Dahil malinis yung mga mukha ng iba. Ayaw ko na magpaputol kasi malamig. Tama na to. Oh. Kahit pangit, pero maganda naman ang ugali. Oh. Ano nyo yung nakashave na gwapo? Nag-aastang demonyo. Ito. Wag na kayong, do not think of something na against me. Gawa ko lang to para just to make sure na makakarating ang magandang balita. Good news to na there's somebody like Papabot na meddling between war and peace. Curse and blessing. We choose blessing, not curse. Diba? Maniwala kayo sa akin. Ito tama na. Bye-bye na. Tapos ng apostolic job. 11:29. Ayan na. So tapos ng duty. Kakain na naman. Kakain tapos buting-ting ng mga kung ano-ano dyan sa bahay. Ganun lang. Tapos magbuting-ting, matutulog, siesta, hapunan na naman. Sarap ng buhay, no? Hindi, praise the Lord kasi walang sakit. Mahirap pa may sakit eh. Ngayon walang vertigo. Wala. Kasi yung vertigo parang wala kang kwentang tao talaga pag may vertigo eh. Parang hindi ka mapakinabangan, malimutin, nahihilo, masakit ang ulo. Dito na tayo sa ating palasyo. Yan. Yan na. Okay, bye-bye na. God bless you and keep you. God shine His face on you, turn His face to you, and be gracious unto you, and give you peace in Jesus' name. Amen. Yan. Bye-bye. Blessed be the name of the Lord. How great, how glorious. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate. Come on and celebrate. Nakita yung logo ng aking sasakyan.
anesthesiologist. Oh, kami ang pinaka-honest na tao. Praise the Lord naman na mayroon tayong ganyan. Hindi ko man nasukat akalain na marating natin yan. All glory to God, not glory to me. Yan. Lubat na yung battery oh. Kaya nagsa-charge ako ng battery ng aking tok-tok. May sounds din yan eh. Pinakamalaking karaoke. Ayan oh. Nakabukas yung likod. Oh. Akala mo kung anong laman. Bonnet, warmer gaya nito. Yan, sa kamay. Jacket, ano pa yan? Charger, power bank. Bye-bye na. Bye-bye. God bless.